Sa ika-84, malalaman na ang laban ay nagbigay ng mataas na kalidad na karanasan sa lahat, na nagresulta sa maraming bagong ebolusyon sa grupo ni Ogru. Si Hobji ay nanggamot ng marami at nag-evolve sa isang half-Saint Lord. Ngayon ay maaari na niyang gamitin ang kakayahan na Shellfield. Ito ay matibay at kayang tanggapin ang benteng atake mula kay Ogru. Si Hobfu ay naging ghoul dahil sa pagkahilig sa panis na pagkain. Wala siyang ibang kinain kundi mga zombie, kaya naging ganoon siya. Masigla niyang binanggit ang mga lalaki, at natakot si Ogru sa kanyang iniisip. Biglang nagulat si Ogru sa kakaibang mga mata ni Hobmi, kaya hiniling niyang ipikit iyon. Hindi siya mahusay sa direktang laban at ngayoy naging Dodoneki, na isang lahing magaling sa suporta gamit ang mahikal na ilusyon. May kapaki-pakinabang siyang kakayahan, at tiyak si Ogrung balang araw ay malalampasan pa siya nito sa pagkalap ng intel. Napakaganda ng takbo ng mga bagay na kahit ang ilang mahihinang hobgoblin ay umangat bilang mga orga. Ang grupong ito ay sumumpang magiging mas malakas bilang pag-alala sa mga nagsakripisyo ng buhay sa laban. Nagulat si Ogru dahil likas na makasarili ang mga goblin, ngunit ang mga ito ay nagdalamhati para sa mga kasamahan at ginamit pang motibasyon. Ang pinunong kobold ay umangat din ang antas bilang mandirigmang kobold. Sinabi niyang binigyan siya ng mabagsik na itsurang tulad ni Ogru, ngunit iniisip lang ni Ogrung mukha siyang isang boss ng mafiyang may kakaibang kasuotan. Nakakuha rin siya ng tunay na pangalan at iyon ay Chuji. Ipinaliwanag ni Gobjing ang tunay na pangalan ay espesyal at binibigay sa individual na may tiyak na antas. Kung malaman ng kaaway ang tunay na pangalan, maaari silang maglunsad ng spell at sumpa sa individual. Ang pagsabi sa iba ng tunay na pangalan ay masamang ideya, na parang nagsagawa na ng seppuku. Ang pinuno ay nagpasyang ibahagi ang pangalan kay Ogru bilang tanda ng katapatan, kaya nagdesisyon si Ogrung tawagin siyang Akita. Iniisip ni Ogru kung anong gagawin sa kanilang mga bihag, at sa huli, ay napagpasyahang palayain sila. Sinumang walang mapupuntahan, ay pinapayagang sumali sa grupo ni Ogru sa pansamantalang batayan. Ang ilang bihag ay nainis, dahil pakiramdam nila ay mas mataas ang kanilang antas, ngunit bilang pansamantalang miyembro ay nangangahulugang sila ay mas mababa pa sa goblin. Nagkaroon ng pagtatalo, dahil nainsulto ang mga goblin sa pahayag. Alam ni Ogrung mas malakas ang 3 bilanggo kaysa sa mga goblin, pero mas pinagkakatiwalaan niya ang mga goblin nagsasanay na roon mula pagkabata kaysa sa mga bagong dating lang na gaya nila. Sinabi ni Ogru sa 3 maaari silang umalis, pero mas gusto nilang patunayan ang sarili. Gusto nilang labanan ang pinuno ng grupo, at kung manalo sila, ay gusto nilang kontrolin ito. Akala ng lalaking si Dami ang kanilang pinuno, at iniisip nilang nakakatawa na ang isang organg tulad ni Ogru pala ang kanilang pinuno. Pinakalma ni Ogru si Dami at pumayag siyang pagbigyan sila. Gusto niya ang dalawang magsabay, kaya tinawag siyang mayabang. Namangha ang lahat ng ipakita nila ang mga sandata, at dumating ang di mapigilang si Gobji para manood ng laban. Ipinaliwanag niyang gumagamit sila ng mga orb weapon, at maaari ding magamit ito ng ilan nilang mga miyembro. Ang mga orb weapon ay nagbibigay ng pagtaas sa kapangyarihan, at kusang nakukumpuni kapag nasira. Agad na pinabagsak ni Ogru ang mga kalaban at binugbog ang iba pang humamon. Bigla namang nagulat ang lahat ng mapaatras si Ogru. Ipinahayag ng malaunggoy na lalaking siya na ang pinuno bago paliparin ni Ogru. Ipinaliwanag ni Ogrung mahusay ang ginawa ng lalaki, kaya hinayaan niyang makatama ito. Ang natitira na lang ay ang half-dampier, ngunit wala siya roon. Natagpuan ito ni Ogrung hinihiling kay Daming mapangasawa niya. Ginulpi siya ni Ogru at naisip niyang ang pagdikit kay Dami sa harap nito ay nagbigay sa kanya ng mas matinding pambubugbog. Mayroon pang mga makapangyarihang lahi sa mga pansamantalang miyembro, pero nagpasalamat silang pinalaya sila mula sa pagkaalipin. Binigyan ni Ogru ang dahampir ng dugo para gumaling, na nauwi sa katapatan ng lalakit naging kakaiba ang mga bagay. Sa pagtatapos ng lahat, nagkaroon ng 50 pansamantalang miyembro ang grupo ni Ogru. Nakipag-spar ang mga pansamantalang miyembro laban sa ilang mga undead ni Ogru, at si Ogkiki ang namamahala sa pagsasanay. Hindi lang iyon, dahil nakahanap si Ogru ng mga bagong panday na makakatrabaho ng babaeng panday. Sinabi nilang marami pa siyang dapat matutunan, ngunit nakikita nila ang potensyal sa kanya. Hindi ito gaanong gusto ng babae, ngunit ang pagpapanday ng mga duwende ay nasa ibang antas. Marahil ay makagawa pa sila ng mga mithril, kaya hiniling ni Ogru sa babaeng panday na pagbigyan ito. Natutunan naman ni Ogru ang tinatawag na synthesis. Sinubukan niya ito sa isang orb at gumana ito ng napakahusay. Pagkatapos ay ginamit niya ang Chaos of the Dead upang lumikha ng halimaw, ngunit hindi ito sumunod kaya kailangan niya itong wasakin. Sunod naman ang synthesis para sa mga bagong skill.
Pinagsama niya ang kahinaan ng kakayahan sa liwanag ng araw at pinsala ng liwanag upang lumikha ng bagay na kanyang pinagsisihan. Sa ika-85, nagsimula silang ayusin ang kampo. Inuna nila ang mainit na mga bukal para mayalok bilang serbisyo sa mga kaalyado nilang elf. Sa ika-86, ginamit ni Ogru ang ilang miyembro upang subukan ang bagong kakayahan. Sa ganitong paraan ay mas kaunti ang maaaring madisgrasya, ngunit napagtanto ni Ogrong tila na sobrahan na naman siya. Sa ika-87, binigay ng mga duwende ang nilikha kay Ogru. Ito'y kakaibang martilyo, ngunit hindi maintindihan ni Ogru ang paliwanag kung ano ang espesyal rito. Napakaraming nagbago mula noon dahil ngayoy kailangan niyang burahin ang presensya kapag naglalakad sa kagubatan dahil lumalayo na ang mga nilalang sa kanya. Muling nakipagtagpo si Ogru sa Dryad para sa isang bagay, ngunit sinabi ng mga babaeng magbabayad siya ng malaki kapag lumitaw na wala siyang mabuting layunin. Sa ika-88, inanunsyo ni Ogrong magpapatubo sila ng mga pananim. Ang kinuha niya mula sa Dryad ay isang koleksyon ng mahiwagang buto para sa prutas at gulay. Sila ay lumalaki ng mas mabilis sa karaniwan, bukod pa sa mas masarap at mas masustansya. Sa ika-89, bumalik ang ilang recruit sa kanilang tahanan. Bumalik na rin ang mga maharlika, ngunit binago muna ni Dami ang kanilang memorya. Ibig sabihin ay may mga espiya na silang mangangalap ng impormasyon sa kaharian at imperyo. Nag-umpisa ng umatras ang hukbong tao kaya nagpasalamat ang Elder Elf kay Ogru. Nagdaos siya ng pista para magdiwang ngunit nagtanong si Ogru kung mabuti bang ideyang inimbitahan siya. Alam ng Elder na kanilang patakarang itakwil ang sinumang tagalabas, ngunit sila Ogru at kanyang mga tauhan ay kanila ng mga kaibigan. Ipinaliwanag niyang ang nakababatang kapatid ay lumabag sa batas noon at nilisan ang kagubatan upang hanapin ang koneksyon sa labas ng mundo. Nais lang ng Elder na siguruhing ang kagubatan ay magiging ligtas na lugar para sa kapatid kapag bumalik at ito ay nangyari lang dahil kay Ogru. Naging emosyonal ang mga elf at nagpatuloy ang pagdiriwang. Pagbalik naman sa kanilang kampo, nahukay ni Earthy ang mga huling spirit stone. Bilang tanda ng pasasalamat kay Velvet at sa Carbuncle, nagpasya si Ogrong kainin ang huling batch nito. Sa paggawa nito ay nagkaroon siya ng marami pang skill. Pagkatapos, nagsimulang magtrabaho si Ogru sa ilang bagay. Pinagsama niya ang mga itim na kalansay at idinagdag ang ilang replikang material bilang pangontra sa araw. Dito siya nakalikha ng tinatawag niyang isang skeleton centipede. Plano ni Ogrong gamitin ito dahil nais niyang ibalik ang mga babae sa bayan ng mga tao. Natakot ang mga babaeng sila'y itinataboy, ngunit pinaalala ni Ogrong ipinangako niyang ibabalik sila sa mga tahanan noong una nilang pagkikita. Kahit na gusto nilang manatili, nais ni Ogrong umuwi na sila bago gumawa ng desisyon. Sa ika-91, natapos ang konstruksyon ng pinabuting mainit na bukal. Napansin ng kabalyerong may bumabagabag sa Redhead habang nagsasanay at ibinunyag nitong nag-aalinlangan siya sa pagbalik sa bayan ng mga tao. Ayaw ng kabalyerong mangialam sa sitwasyon, ngunit tiniyak niya pa ring tila hindi naman nagmamadali si Ogrong pauwiin siya. Sa ika-92, kumuha ang mga babae ng mga bagay na maibebenta. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ogrong ang mga babaeng naroroon upang magbigay ng dagdag kaalaman sa kanya ay tunay na biyaya. Sa ika-93, nagkaroon ng pista upang makilala ng lahat ang isa't isa. Ang tatlong uslak mula noong nakaraan ay sinabing gagawin nila ang anumang nais kapag pumunta si Ogru sa bayan, ngunit ipinaalam nila kay Ogru ang isang bagay. Ang kaharian at imperyo ay parehong ayaw sa mga demi-human, kaya kailangan nila ng maharlika upang tulungan silang makapasok. Nagalok ng tulong ang pulang uslak, ngunit humindi si Ogru. Sa ika-94, hinati ni Ogru ang lahat sa 4 na grupo. Ang kanilang layunin ay mangalap ng impormasyon sa labas na mundo, harapin ang anumang problema, at mag-level up. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay gusto ni Ogrong siguruhin nilang walang masasawi. Sa ika-95, lahat ay naghanda sa pag-alis. Pinakita ng lahat ang mga personalidad at sinabihan ni Ogru si Overkiching huwag mangunang mag-isa. Pagkatapos, lahat sila'y naglakbay na. Iniisip ni Ogrong madami na siyang natutunan sa pamumuhay sa gubat, ngunit kailangan niya pang magpatuloy. Ito ay dahil marami pang malalakas na nilalang sa mundong iyon na naghihintay lang para kanyang makain.